chismis or merong umiikot na balita na parang paano ba sabihin? Well, I'll just say it as it is. Na parang unti-unti lang lumalabas ang bias ni Chis Escudero sa impeachment ni Sara Duterte. At mas lalong naging obvious yan nitong nakaraang linggo. Mas naging kitang-kita itong sinasabing bias ni Chis Escudero. Itong, alam ba ito, nung Miyerkules. Nung binigyan ng pagkakataon si Amy Bababel na magtanong doon sa testigo ng prosecution, si Attorney Wamil. At nakita ng taong bayan, mga kababayan, nakita ng sambayan ng Pilipino, ang pagiging biased ni Senator Annabel. At to some degree napansin din, mga kababayan, yung observation ng mga netizens, tsaka tayo, mga nag-observe sa impeachment, na parang pinapabayaan lang ni sa presiding officer, di ba, Senate President, presiding officer Chis Escudero, yung pamamalakura na ito na ginagawa ng mga senator judges sa kanilang obligasyon bilang senator judge. Hindi sila senator judges, guys, senator lawyers na sila, ganun. Senator lawyers on behalf of Sara Duterte. At mga kababayan, yun yung nakakabisit kasi doon. Yun yung nakakabisit doon, mga kababayan. At sa sobrang obvious nito, natanong na rin. Natatanong na rin ang Malacanang tungkol sa nangyayari na to. Pakinggan muna natin yung sinabi ni Yusek Claire nung tinanong siya tungkol dyan sa bias na yan daw na nagaganap sa Senado sa impeachment trial. Impeachment trial, marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging decision po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process at kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial. Kung meron po, Yusek. Thank you. Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot. Dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon. Kung may reaction po si Pangulo, ma'am, sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil. Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. I think yung criticism kay Senator Chis Escudero, hindi yung hindi yung nagtatanggol siya kay Sara Duterte hindi yun ang criticism sa kanya ang kritisismo mo kay Chis Escudero, mga kababayan, ay hinahayaan niya yung mga senador na kaalyansa ni Sara Duterte na umaktong mag-abogado para kay Sara Duterte. And I think, mga kababayan, bilang presiding officer, obligasyon niya kasi na i-call out or at the very least admonish, di ba? Kahit pagalitan man lang, admonish. To admonish yung mga kasamahan niya na, huy, tingnan niyo yan, kayong ganyan. Kayong ganyan. Senator judge kayo, hindi kayo senator lawyer para kay Sara Duterte. So yun yung criticism sa kanya. Na to some degree, nai-interpret ng netizens, nai-interpret nating lahat
na parang bias. And kung hindi ito pipigilan ni Senator Chis Escudero, magkakaroon ng bahid yung proceedings. Ang iisipin ng mga tao, lalo-lalo na sa mga tumututok sa impeachment, na naging one-sided. Naging one-sided ang usapan. Diba? Parang si Robin Padilla. Yung pag-i-issue daw ng cheque ay ang pag-i-issue daw ng cheque ay para sa confidential funds si Sara Duterte ay pumigil sa terorismo. Ay, minsan mo naman hinugot yun. Hindi ko naintindihan, guys. Hindi ko naintindihan. Saan niya hinugot yung logic noon, man? Meron tayong AFP, meron tayong army, meron tayong, di ba? Kompleto tayo ng tawag dito, security agencies. Mga tao, mga departamento na napoprotekta ng ating national security. Kompleto tayo dyan eh. So bakit mo i-attribute kay Sara Duterte yung pagpigil sa pag-atake ng tawag dito, ng NPA? I mean, it doesn't make sense. It doesn't make sense, guys. It doesn't make sense at all. Napuna na nga ni Senator Rapi Tulfo na baya si Cheese. Naalala niyo yan? Nung yung sa oras lang yun, yung 2 minutes. Di ba? Ting, 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 ting. Ganun. Bit. Oh. Kasi ang haba daw magsalita ng mga kasama niya. Pero pag sila, hindi, nag-monitor daw sila ng oras nila. Tapos sila, Cayetano, parang ganun na lang. Di ba? So, isa pa, yung kay Aimee, yung ginawa niya kay Atty. Wamil. Di ba? Inaaway-away. Witness lang naman yan eh. Siyempre, titistigo siya doon sa alam niya. At hindi mo pwedeng puwersahin, hindi mo pwedeng baliin kung ano yung testimonya niya. Witness nga siya eh. Akala yata nila Senate hearing to, guys. Yung impeachment. Hindi Senate hearing to. Pag Senate hearing kasi, pwede silang mag-narrative building doon. Pwede silang magkwento na pabor sa gusto nila palabasin. Pero dito hindi. Susundan mo kung saan pupunta yung ebidensya. At sa ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ng ebidensya, scammer si Sara Duterte. Isang scam. Si Sara Duterte. Isang napakalaking scam. Budol. Mambubudol si Sara Duterte. Yun ang sinasabi ng ebidensya. Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court. Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi. Politically motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated. Kaya yun yung sinasabi natin noon, mga kababayan na tawag dito, parang naging default ng mga politiko na kapag binabati ko sila, ang sagot nila palagi, pinupolitika sila. Di ba? I think nagsawa na rin ang taong bayan doon eh. Nagsawa na rin ang mga Pilipino sa mga ganong klaseng palusot. And naalala ko meron ako nabasa na si God rest her soul, si former Senator Miriam Defensor Santiago. Nung one time na sinagot siya ng isang politiko na ito ay, na ang akusasyon sa kanya ay politika lamang. Ang sagot niya, be that as it may, what is your answer to my question? Di ba? Tama naman siya dun eh. Sige na, sabihin na natin, pinupolitika ka. Ano yung sagot mo sa tanong ko? Di gamitin natin yung parehong sagot o parehong response na sinabi ni the Iron Butterfly. Hindi pa siya Iron Butterfly. The Iron Lady pala siya. Iron Lady. Iron Butterfly, si si Madam Imelte. Si Iron Lady, former Senator Miriam Defensor Santiago. Gamitin natin kay Sara Duterte. Di ba? Kasi sabi ni Sara Duterte, nilolow bending daw siya eh. Oo, nilolow bending daw siya, sabi ni Sara Duterte. Oo. O sige na, nilolow bending ka na. Ano sagot mo sa tanong ng confidential funds? Be that as it may, what is your answer to the question? Sige na, pinupolitika ka na. Ibigay na namin sa iyo yan. Pero anong sagot mo sa tanong? Na anong ginawa mo sa confidential funds mo, Sara Duterte? Kasi ang COA nagsalita na. Nagsalita na sila tungkol sa mga dokumento na inilabas mo.
ng dokumento. Kaya nga mayroong presumption na ginamit sa personal na benepisyo ang confidential funds kasi kulang-kulang ang mga dokumento. Tapos ang sasabihin ni Amy, tulad ng sinabi ni Yusek Claire, magwawalis ng dumi. Sasabihin ni Amy, kailan pa, sino accountable officer? Hindi ba't ang accountable officer ay si Gina Paharda? Ala. Hindi, ano pala? Basta Paharda, tsaka yung isa pa. Acosta. Si Gina Acosta. At saka yung Pahardang lalaki. Diba? Saan nakakita? Si STO daw. Ang may accountable officer. Ha? Sira ulo to si Amy. Bakit sila lang? Kanino ba sila humihingi ng utos? O yun nga ang sinabi ng ano eh. Yun yung sinabi ng lawyer ng ano ng prosecution eh. Pinababakala ng prosekusyon ng pahayag kahapon ni Vice President Sara Duterte na may pending dalo o pagbalik ng batas sa kanyang impeachment trial. Higit nila, wala yan sa lugar at nagtatanim ng duda sa isang constitutional process. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Napaka-klaro naman yung pending dalo dyan sa impeachment na yan. Ang batikos na ito ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial na may binabaluktot daw na batas, pinalaga ng prosekusyon. This sweeping accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process, no? And it also not just the process itself, but the impeachment court. So we think this is uncalled for. Nakakabahala raw ito, pero ipinauubaya na ng prosekusyon sa impeachment court ang anumang hakbang laban sa mga pahayag ng bise. Maaari po yung contempt, maaari din po just generally address siya during the proceedings of the next trial date. We will leave it to the judicious discretion of the presiding officer on how would he appreciate this if it constitutes an attack on the integrity of the constitutional process and the constitutional institution of the impeachment court. I guess we'll leave it at that, but it's very troubling. Sa pagbatikos din daw ni Duterte, napapaisip ang prosekusyon kung nirerespeto ba ng bise ang proseso. Kung at every turn ay may naririnig tayong pag-undermine ng process na yon sa nakasalang sa mismong paglilitis, that puts into question kung gaano po ba nirerespeto ng public official na yun, si VP Sara here, yung proseso na ito, yung authority ng lahat ng mga nakasalang dito, at syempre, at the end of the day, yung mamamayan. Hinihinga namin ng tugon dito si Vice President Duterte. Ang pagsita naman sa Senator Judgette. Mamaya na yan. Balikan mo na si Sara. Siguro, tama si Attorney Tolosa. Kailangan may gawin dito ang impeachment court. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi ka na nga umaharap eh. Di ba? Hindi ka na nga umaharap sa impeachment mo, sisiraan mo pa yung korte. Well, to some degree, totoo rin naman yung sinasabi niya, may bending dalo na nagaganap. Tira niyo yung ginagawa ng mga kaalyado niya. Sila lang naman yung nagbebendang law eh. Again, mga kababayan, the point is, hindi ka na nga umaharap. Tapang-tapangan ka pa sa press. Diba? Ganyan kaduwag si Sara Duterte. Hindi niya hinarap yung impeachment court. Tapos ngayon, ang gusto niya mangyari, magsalita na lang siya ng kung ano-anong kasinungalingan laban sa impeachment. Ba't hindi niya sabihin sa court? Mismo. Pupunta siya ng impeachment court, mupo siya doon at sabihin niya. Diba? Tumayo siya doon sa rostrum, sabihin niya, Your Honors, I think you are bending the law in this through this impeachment complaint. You are impeding on my rights, whatever rights, kung ano man naisip niyang human rights na, or invento niyang human right na nalabag. Wala eh. Hanggang ngayon, di siya nagpapaliwanag. Ano yung sinabi ni Robin Padilla? Oo, dapat daw yung mga may kaso humaharap sa korte. Anong tawag mo dito? Hindi siya nagsalita. Tapos i-undermine niya yung korte. Sabihin niya kung ano yung gusto niya sabihin. Dapat talaga makontempt siya. Follow question, Ivy Reyes, Bilionario. Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan niyong umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense? Makikita natin sa hearing bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso,
Pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan, di umano ng iba. Another follow-up. Oh, Ayan, sige. you said, can we get any names? Panoorin nyo na lang. Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So makikita niyo naman kung sino ang nag-cross-examine ng mga judges sa Senado. Another follow-up, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial? Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Yun, sobrang obvious na yun. Nakalimutan ang head of agency. Tama yun. Tama yun. Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito, given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video, it was misleading? Wait for a while, hindi ako aware dun sa anong video yun. Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. That was the basis of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Nakakatawa si Committee. Yusek. So kung ano ang mensahe namin, And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palasyo? depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Sana magawa. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news. Lawyer pa naman si Pia. Tsaka si Alan Peter. Hindi kasi na aking business. So, yan ang punto dito, di ba? Meron mga senator judges na umaaktong abogado, meron mga senator judges na nagtatanggol para sa isang partido, na minsan hindi na nga kailangan magsalita ng mga abogado eh. Ang lumalabas na nagtatanggol kay Sara, si Alan Peter, si Pia Cayetano, Loren Legarda, si Robin Padilla, Amy Marcos, di ba? Hindi na nga niya kailangan umapir kasi may mga tagapagtanggol sa senator judges. Kaya ito, may panawagan ngayon sa may panawagan ngayon sa prosecution. Ang prosecution pala, may panawagan kay presiding officer. Oo, pakinggan natin. Presiding Officer Chis Escudero na magpaalala sa mga senator judge na maging pata sa impeachment trial. Kasunod yan ng pagpuna ng Malacanang na may ilang senator judges na umaasawa ng abogado para sa defense team ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa pahayag ng prosecution? Yes, JG, sinigundahan nga ng ilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel itong pahayag ng palasyo na hindi dapat maging biased yung mga senator judges dito nga sa gumugulong na impeachment trial o paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang unang ang nasabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi mandato ng mga senator judges na walisin yung katotohanan. Tanging mga clarificatory questions lamang dapat yung tanong sa kanila at hindi raw dapat nakikipagdebate o parang nagkakaroon na ng cross-examination. At kung babalikan lang natin, JG, kung maalala po ninyo, nagkaroon ng mainit na debate kumbaga dito nga sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos doon sa sinalang na testigo ng House Prosecution Panel na si State Auditor Roderick Wamil tungkol nga riyan doon sa pagtatanong ni Senator Amy doon sa accountability ni Vice President Sara Duterte doon sa paggasta sa confidential funds. At matapos nga yung senaryong yan o yung paglilitis nga impeachment trial, nagpasaring itong palasyo na ginigit nga na dapat impartial, hindi raw dapat biased ang mga senator judges. Narito naman yung pahayag ng mga taga-prosekusyon. Kailangan maintindihan din kasi sila ho ang mag-uhusga eh. Sila yung mag-uhukom eh. But yung, sa kanilang pagtatanong ng clarification,
hindi po dapat nagpapakita ng bias, no? Kung merong mga ganon, I think they should be reminded by the presiding officer of the rules. At dapat ito ay isa puso nila dahil ito ay isang malaking issue na kung saan ang national, the nation, no? The whole nation is watching. So, ayun, nakikita naman kasi talaga yung bias, mga kababayan. So, and alam niyo mga kababayan, this will affect the perception of the impeachment trial. Actually, kung nag-iisip itong mga, ayoko magbigay ng advice. Baka pakinggan na naman ako eh. Baka pakinggan na naman ako, so hindi ko na sabihin. Baka mamaya makarating na naman sa mga senator judges, sabihin, ayoko nga, may punto si Coach Jarrett. Hindi na namin gagawin. Hindi, ano lang natin, sige. Magpakabayas kayo, mga senator judges, magpakabayas kayo. Ituloy nyo na lang yan. Ituloy nyo na lang yan. No joke. Para sa huli, pag na-acquit si Sara Duterte, masasabi namin na naging biased kayo.